Hey all people! Welcome back to my channel. This is Jerk. Yan, so jerks kung mapapansin nyo parang ang tagal nung gap from my last vlog, which is Americans versus Philippines. And take note, 7th vlog ko to. number 7 is really part of my life. Favorite number ko siya kasi birthday ko ang 7. Pinag-isipan ko talaga kung ano ang gagawin ko. So naisip ko, bakit hindi na lang about pagpapakatotoo yung gawin kong next vlog? Me. Myself and I. So medyo seryoso tong vlog. Na to, jerks, kasi Personal na talaga siya. pero I'm making this video para formally sabihin ng katotohanan to everyone. Welcome to my 7th vlog. So this is it guys, sinasabi ko na sa inyo, I am not straight. Matagal na tong alam ng ibang family members, especially sa mother side. Naging open ako sa kanila, naging madali lang umamin sa kanila kasi feeling ko bata pa lang ako, kilala na talaga nila ako. It's just that Trinay kong wag i-push yung sarili ko sa rainbow side kasi ang father ko ay police. So ang thinking is para malaking kahihiyan kung police yung father mo tas may hindi ka straight na anak. Ikukwento ko yung first time na accidentally nilang nalaman na hindi ako straight. it was 2012, first year college ako. Take note, high school ako, nagka-girlfriend pa ako. My first and last girlfriend na hindi ko naman kailangang i-name drop. So going back sa story, first year college. First time na may nanligaw sa aking lalaki. Schoolmate ko din siya. Same course kami, magkaiba lang kami ng section. So for the first time in history, merong nanligaw sa akin ng personal. May nag-show ng love and affection sa akin. So bilang isang teenager na nasa gender crisis, naging marupok ako that time. Like parang, shucks, this is real, may nanliligaw sa akin. Sabi ko, so may chance palang may magkakagusto talaga sa aking lalaki. That time, naging ignorante ako sa anumang pwedeng mangyari or what. Parang gusto ko siyang i-experience. Hindi din nagtagal yung panliligaw niya sa akin, tapos sinagot ko din siya. So naging kami. Naging magandang relationship naman namin. Medyo tumagal din kami, hindi ko na kung 5 or 6 months. Sa Cagayan ako nag-aaral, pero taga Isabela talaga ako. So parang 3 hours yung biyahe ko every time na uuwi ako ng bahay. Kapag kailangan ko umuwi ng bahay, kasi nagbo-boarding ako ng college. so there's this one weekend na umuwi ako ng bahay, And unfortunately, wala akong load. kailangan kong textan niya ang someone na yan. So ako itong si Tanga, nakitext ako sa mama ko. Sabi ko, kunwari nag-text ako, ibabalik ko na naman kay mama, sabihin lang niya sa akin kung may reply or what. Hindi ako kinakabahan kasi parang wala namang something na mangyayaring hindi maganda. Naging successful naman yung pagtitextan. Pero nag-end kasi yata yung conversation namin na magkaaway kami. Hindi ko na siya nireply, hinayaan ko na siya. Sabi ko, Huwag ka na mag-reply. Kasi nga, number ko ng mama ko, siya, ganon. yung namang lalaking yun, bigla siyang tumawag. Eh wala na ako sa tabi ni mama nun. Pero bigla siyang tumawag. So itong si mama sinagot, hello. And ganon. Narinig yung boses. Boses, lalaki. So itong si mama, it's a shocking moment for her kasi, wow, ang sweet, nagte-textan, ganyan. Tapos biglang marinig niya yung boses, lalaki. Bigla niya akong tinawagan dun sa cellphone ko. Doon na niya ako parang galit na siya. Bakit mo ka-text mo lalaki? Nandiyan siya. Doon na ako kinabahan. Hindi pa binibigay yung allowance ko noon pero gumawa ko ng paraan para makauwi na ng Tuguegarao kasi sobrang natakot ako that time. So nakarating ako ng Tuguegarao. Kinakabahan pa rin ako. Alam na din nung ex-boyfriend ko yung nangyari. So pareho kami kinakabahan. Mga alauna atay na madaling araw nakareceive ako ng text kay Papa. Pinapauwi niya ako kahit anong oras daw kailangan ko nang umuwi. Madaling araw yung jerks. Kung di daw ako uuwi, siya daw mismo yung susundo sa akin sa Tuguegarao. Mas nakakahiya daw yun if ever. Sa sobrang takot ko noon, umuwi talaga ako. Nagabang ako ng bus kahit sobrang delikado kasi anong oras na talagang. Umuwi ako. Sinundo ako ni Papa sa terminal. Walang imikan. Very cold. Nasakyan kami, ang tahimik, walang nagsasalita. Nakarating kami ng bahay. Ang sabi niya lang sa akin, matulog na ako. Hindi niya pa ako pinagalitan. So natulog ako. Sunday, kinaumagahan. Yun na. Si mama yung nagtumawag sa akin. Pinapapunta ako sa kwarto nila. Doon nila ako kinausap. So naging confrontational na sila na parang at that moment, galit silang dalawa sa akin. Yung mama ko umiiyak. So doon na, tinatanong na ako, sino yung boyfriend ko? Inalam yung pangalan, lugar kung saan nakatira, yung about sa school namin. So sinagot ko lahat. Pero yung huli, yung 1 million question, sabi sa akin, bakla ka ba? Kasi kung bakla ka, patitigilin kita sa pag-aaral. Sabi ni Papa sa akin. Ako noon, umiiyak ako. Umiiyak din kasi si Mama noon. Though hindi ako sinaktan ni Papa, pero galit na galit siya. Alam mo yung galit na kaya niya akong saktan, yung galit na pwede na niya akong saktan sa sobrang galit pero hindi niya ginawa. Pero galit na galit siya. Alam kong kinamumuhuian niya ako that time. So ang sinagot ko, hindi.
Sinabi ko noon, hindi pa. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Umiyak ako noon nung sinasabi kong hindi ako bakla kasi ang iniisip ko yung pag-aaral talaga. Kasi papatigilin ako. So nag-end na okay, itigil ko daw yun kasi malalaman at malalaman daw niya kung itutuloy ko yun. Yun yung first and last na napag-usapan namin yung about sa sexuality ko. So yun, tinapos ko yung college ko, pero hindi nila alam, tinuloy ko pa rin. Kasi doon naman ako masaya, hindi ko na lang pinaalam sa kanila. Pero dumating kasi yung point sa college na kailangan ko nang umamin kay mama. So yun, umamin ako, walang naging problema, tanggap ako ni mama. Medyo nag-iba yung weather ng video, kaninang liwanag, tas biglang madilim na kasi. Inaabot ako ng gabi sa pag-shooting. May runs on errands. Errands. Paano ko nga ba siya inamin kay Papa? Some of you may say na very informal nang naging way ko kung paano ko siya inamin. Pero hanggang sa text ko lang talaga siya kinaya. Kasi alam ng Diyos, ilang beses ko siyang trinay aminin personally. It's just that lagi akong inuunahan ng kaba and ng takot. After I graduated college, dun ko unang naisip na umamin na kasi okay, tapos naman yung pag-aaral ko. Tapos maganda naman yung naging achievement ko ng graduation. So parang another bala ko siya na makatanggapin na niya ako kasi maganda naman yung achieve ko. Pero hindi ko pa rin kinaya. Second attempt ko nung sumasahod na ako, sabi ko, makatanggapin ako ni Papa kasi makakatulong ako sa pamilya. So another bala ko siya. Pero inunahan pa rin ako ng takot. Buckle up. Babasahin ko na yung text ko na sobrang haba, mala-novela. March 15. Pa, sorry po. Alam kong di mo agad matatanggap, Pa, pero bakla po talaga ako. Gustong gusto ko siyang sabihin sa'yo ng personal, Pa, pero lagi akong inuunahan ng takot. Siyempre pa naaalala ko yung nangyari dati nung nalaman yung may boyfriend ako nung college. Hindi ko po yun makakalimutan pa, pero okay lang naman sa akin yun dahil naging okay pa rin naman po ang pag-aaral ko. Wala ka namang kasalanan pa kung bakit ganito ako. Kasi ganito na talaga ako, Papa eh. Hindi ko na po siya mababago pa. Nangangarap pa rin naman po akong magkapamilya, kaya hayaan na lang natin kung saan ako dalhin ng agos ng buhay. Inaamin ko na sa'yo to, Pa, kasi para sa akin, sobrang ikli lang ng buhay. Kung buong buhay akong magtatago sa'yo, parang di ko na rin in-enjoy yung totoong buhay ko. Parang di ko na rin ginampanan yung pagpapakatotoo sa buhay ko. Which is wala ring saysay. Hindi ko na kailangan ng approval ng ibang tao pa kasi wala naman po akong pakialam. Ang gusto ko lang po is yung acceptance mo sa akin kasi ikaw po ang isa sa pinaka-importanting tao ng buhay ko at mahal na mahal ko. Di ko man po siya gaanong napaparamdam pero yun po yung totoo. Alam po ng Diyos na lagi ka ring laman ng prayers ko. Yun lang, Pa. Sorry if for you this is a failure in my part pero I just want to be honest na rin po. Gusto ko nang itigil yung ilang taon na pagsisinungaling ko sa inyo. Sorry, Pa. Okay lang, Pa, kahit wag mo muna akong replyan. I know you need time. Pero kung galit ka po, wag po muna akong kausapin para maiwasan natin ang makapagbanggit ng di maganda. Sorry talaga, Pa, and I love you so much. So, yun yung text ko kay Papa. Pagka-send ko nung text, in-off ko yung phone dahil sobrang natakot ako. Ano kayong i-reply niya? Baka tumawag siya bigla. Kaya naisip ko i-off yung phone. Mga after 1 hour naisip ako na i-open. Wala akong na-receive na text. And wala na rin naman nang tumawag simula nung i-open ko yung phone. So, sige, baka naisip ni Papa, wag na nga lang muna akong reply kasi baka mag-clash lang kami dalawa. March 22. Ako yung unang nag-text. Pagalit ka po ba? Minsan. Reply niya, bakit anak, ano bang dapat ipagalit ko sa'yo? So sabi ko, sa text ko nun pa. Tapos reply niya, masaya ka ba sa ganyang sitwasyon mo, anak? Tapos sobrang plain nung reply ko, sabi ko lang is, opo, Pa. Ang sabi ni Papa, yung gusto ko lang, anak, ay yung may disiplina na bakla, hindi yung garapal. Kaya mo yun? Sabi na sa akin. Well, di ko na tinanong kung ano ibig sabihin ni Papa sa word na garapal. Kasi aminin man natin o hindi, meron yung mga type ng bakla na sumisira rin ng image ng sangkabaklaan. Pero kilala ko si Papa, gustong-gusto siya ng mga baklas dun sa bayan namin sa Ramon Isabela. Hindi yung gusto na love na gusto ng asawahin. Yung love na kasi alam nilang friendly si Papa sa kanila. And sweet naman talaga si Papa kahit kanino. Kaya feeling ko malakas rin ang boto ng Papa ko sa mga LGBT sa Ramon Isabela ngayong eleksyon. Basta ang sinagot ko na lang sa kanya is, oo naman, Pa. Sumagot pa siya, sabi niya, magkakasundo tayo kung ganyan, anak. Basta tandaan mo, ikaw yung panganay na anak ko na pinakamamahal ko. Doon ako naiyak nung magka-text kami. Kasi pareho talaga kaming hindi showy sa affection namin sa isa't isa. Kaya nung sinabi niya yun, parang sobrang, ang lakas nung tama niya. Doon sobrang bumuhos yung luha. After that day, sobrang saya ko na. Siya na lang talaga yung hinihintay kong makatanggap sa akin sa pagkatapos ko. And
Wish granted siya. Hindi ko ginawa tong video na to para ikampanya yung tatay ko Kasi tatakbo po siyang SB member sa bayan namin. Malaki yung tiwala ko sa kanya and alam ko yung pagkatao niya. Makatao siya, eh wala siyang binastos na LGBT. Sobrang proud ko na siya yung tatay ko. Siya, hindi niyo alam kung gaano kasi nararamdaman ko. Hindi ko siya ma-express ngayon pero I feel so free. Mas lalo akong na-excite na umattend ng Pride March this June sa Marikina. Kasi hindi ko first time umattend pero first time ko umattend na out na ako talaga. And now I can finally say I am out loud and proud. Gay. I am gay. I am gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay. I'm gay. So since out loud and proud gay na ako, isa lang ang masasabi ko. Isa na akong unicorn. Yun lang guys. Sana may mga na-inspire ako sa story. I have been trapped in a closet for how many years? Kailangan ko lang pala ng isang tao para i-push ako na umamin na. Para sa iba dyan na Tatago pa lang and wala pang lakas ng loob umamin. Baka ako na yung taong hinihintay nyo na mag-push sa inyo. gusto ko marinig ko lahat ng sangkabaklaan na nagtatago. Beshi, amin-amin din. After all, anak nila kayo. Pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, magulang nyo sila and mahal nila kayo. Yun lang guys. Keep calm and be a unicorn.